Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ka-21 araw ng Marso, taong 2026. Ako po si Alea Alahar. At ako naman po si John Mark Verhinio. Kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Southern Palawan Christian Academy Incorporated o SPCA News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! PBA Legends nagpakitang gilas sa Brooks Point 5th Mayor's Cup. 4-day compressed work week ipinatupad sa bayan ng Brooks Point. National Women's Month celebration sa Brooks Point pinangunahan ng God Office. Sunod-sunod na groundbreaking ceremony ng mga proyekto ng LGU Brooks Point pinangunahan ni Mayor Benedito. Mayor Benedito nilagdaan ng MOA sa patuloy na pagpapalakas ng 4-piece program. Barangay Anti-Drug Abuse Council nagsagawa ng financial grant and technical assistance rollout. Libreng postiso ibinahagi ng LGU Brooks Point sa mga senior citizens. Provincial Project Monitoring Committee nagsagawa ng pagbisita sa LGU Brooks Point. First local interagency meeting matagumpay na idinaos. BIR nagsagawa ng tax filing assistance sa bayan ng Brooks Point. Magbabalik ang SPCA News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, PBA Legends nagpakitang gilas sa Brooks Point 5th Mayor's Cup. Tunghayan natin ang detalye sa balita ng ating SPCA News reporter, Mark Gian Lampican. Balitang Bayan! Dumayo sa Brooks Point ang ilang kilala PBA legend upang makibahagi sa 5th Mayor's Cup at maghatid ng special na exhibition game noong Marso 8, 2026. Kabilang sa mga naglaro sina Rico Meyer Hooper, Ranidel D. Ocampo, Junior Gapo, Jai Helterbrand, Denise Aranya, Alex Cabagnot, Mac Cardona, Mike Talo at JP Kinyahan na nagbigay ng kapanapanabik na ultimate face-off laban sa Team Palawan na binuo ng government officials at kinatawan mula sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Mula sa Brooks Point, dinagsa ng mga basketball fans ang nasabing laro kung saan ipinamalas ng mga dating PBA stars ang kanilang husay at karanasan sa hardcourt. Naging tambok ang kanilang pakikipaglaro at pakikipag-ugnayan sa lokal na kupunan bilang bahagi ng selebrasyon ng Mayor's Cup at pagpapasigla ng sport development sa bayan. Samantala, nagsagawa rin ang PBA Legend ng exclusive meet and greet season kasama ang mga manlalaro ng PBA Moto Club noong Marso 9, 2026 sa Tourist Rest Area Mini Park, Barangay Pangubilyan, Brooks Point, Palawan, kung saan nagkaroon ng pagkakataon ang mga taga-suporta na personal na makilala at makasama ang kanilang mga idolo sa basketball. Mula sa Southern Palawan Christian Academy Incorporated, ako po si Mark Gian L. Lampican, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat Gian at sa Balitang Pangbayan, 4-day compressed work week ipinatupad sa bayan ng Brooks Point. Para sa detalye, narito si SPCA News reporter Mary Antoinette Cruz. Balitang Bayan! Matapos ang anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inilunsad noong Marso 9, 2026 ang pagpapatupad ng 4-day compressed work week sa mga tanggapan ng pamahalaang bayan ng Brooks Point. Alinsunod sa napagkasunduan sa ganap ng special executive meeting, sa ilalim ng bagong schedule, ang oras ng trabaho ay mula 8 ng umaga hanggang 7 ng gabi. Lunes hanggang Huwebes na may lunch break mula 12 hanggang 1 ng tanghali. Bahagi rin ng mga patakaran ang pagtatakda ng aircon temperature sa 20 degrees Celsius at ang pagpapatay nito pagsapit ng 6:30 ng gabi bilang bahagi ng energy conservation measures. Napagkasunduan din na simula noong Lunes ay hindi na kailangan magsuot ng barong ang mga empleyado dahil sa mataas na heat index.
Sa halip, pinahihintulutan ang komportabling kasuotan na angkop sa trabaho sa opisina. Samantala, ang flag-lowering ceremony ay gaganapin tuwing Huwebes ng alas 5 ng hapon. Ang pagpapatupad ng 4-day workweek ay bahagi ng hakbang ng pamahalaan upang makatipid sa enerhiya at fuel consumption habang patuloy na napapanatili ang maayos na serbisyong publiko. Mula sa Southern Palawan Christian Academy Incorporated, ako po si Mary Antoinette Cruz, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Mary. Susunod, National Women's Month celebration sa Brooks Point, pinangunahan ng GAD Office. Silipin natin ang buong detalye sa ulat ni SBC News reporter Keith Chloe Badenas. Balitang Bayan. Pinangunahan ng Gender and Development Office ng Pamahalaang Bayan ng Brooks Point ang pagdiriwang ng National Women's Month noong Marso 9, 2026 na dinuluhan ng mga opisyal ng bayan, mga departamento ng LGU at mga kinatawan mula sa national government agencies. Nagsimula ang selebrasyon sa isang parade mula Rotonda Circle na sinundan ng flag raising ceremony sa harap ng new Municipal Hall ng Brooks Point. Sinimula na ang programa sa pamamagitan ng opening remarks mula sa GAD focal person na si Ms. Tricia Dayan R. Rivera. Nagbigay rin ng mensahe si Mayor Cesario R. Benedito Jr. na sinundan ng mensahe ng Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano na kinatawan ni Konsehal G. Mart Nainge at ni SB Committee on Social Services, Women, Children, Family, Moral Recovery, and Values Formation Chairman Konsehal Stol Joseph M. Benedito. Nagkaroon din ng mga talakayan kung saan nagbahagi si LG004 Ivy Dayan Piramide Padul tungkol sa gender sensitivity, habang nagbigay naman si SFO2 Bridget R. Tabinga ng mahahalagang fire safety tips. Bilang bahagi ng pagdiriwang, nagsagawa rin ng slogan contest kung saan itinanghal na kampyon ang Brooks Point School of Arts and Trades. Sinundan ito ng iba't ibang palaro tulad ng takong race na nihukan ng mga kinatawan mula sa MIU at LGU at isang firefighting race na sinalihan ng mga babaeng empleyado ng Brooks Point na lalong nagbigay saya at sigla sa pagdiriwang ng kababaihan sa bayan. Mula sa Southern Palawan Christian Academy of the Philippines Incorporated, ako po si Keith Chloe V. Badanas, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Chloe. Sunod-sunod na groundbreaking ceremony ng mga proyekto ng LGU Brooks Point, pinangunahan ni Mayor Benedito. Alamin natin ang buong detalye kay SPCA News reporter John Ezekiel Virginio. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang sunod-sunod na groundbreaking ceremony ng mga proyektong pang-infrastruktura ng Pamahalaang Bayan ng Brooks Point sa isinagawa noong Marso 4 at 5, 2026 sa iba't ibang paralan sa bayan. Layunin ng mga proyektong ito na mapabuti ang mga pasilidad sa paaralan at masuportahan ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral at komunidad. Kabilang sa mga proyektong sinimulan noong Marso 4, ang pagtatayo ng mini covered court sa Kalasagin Shore Elementary School at Abubakar Elementary School sa Barangay Kalasagin, New Panay Elementary School sa Barangay Maasin, Danadio Elementary School at Tagusaw Shore Elementary School sa Barangay Barong-Barong, at ang upgrading o pagpapahusay ng mini covered court sa Lada Elementary School sa Barangay Pangubilyan. Sinagawa rin ang groundbreaking para sa Early Childhood Care and Development ECCD Center sa Sitio Lada Daycare Center sa Barangay Pangubilyan. Samantala, noong Marso 5 ay sinagawa ang groundbreaking ceremony para sa construction of covered court sa Bito Pichangco Memorial National High School sa Barangay Salogon. Dinalohan ang mga nasabing aktibidad ng mga opisyal na paaralan, barangay officials, mga mag-aaral at mga residente na nagpapahayag ng kanilang suporta sa mga proyekto na magbibigay ng mas maayos at ligtas na pasilidad para sa edukasyon at mga gawaing pangkomunidad. Mula sa Southern Palawan Christian Academy Incorporated, ako po si John Ezekiel S. Virginio, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Ezekiel. Samantala, Mayor Benedito nilagdaan ng MOA sa patuloy na pagpapalakas ng 4-piece program. Narito ang ulat ni SPCA News reporter Criza Alcosaba. Balitang Bayan. Opisyal na nilagdaan ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang Memorandum of Agreement, MOA, sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point at ng Department of Social Welfare and Development para sa pagpapatupad at patuloy na pagpapalakas ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, 4-piece. Sa bayan, isinagawa ang ceremonial signing nitong Martes, March 3, 2026 sa lobby hall ng New Municipal Building sa Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan, bilang patunay na matibay na ugnayan ng pambansa at lokal na pamahalaan sa paghahatid ng serbisyong panlipunan.
Layunin ng kasunduang ito na higit pang mapalawak at mapatatag ang implementasyon ng 4Ps para sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa Brooks Point, lalo na sa aspeto ng edukasyon, kalusugan at pangkabuhayan ng mga pamilyang nangangailangan. Sa pamamagitan ng MOA, malinaw na naitatakda ang tungkulin ng responsibilidad ng bawat panig upang matiyak ang maayos, episyente at transparent na pagpapatupad ng programa sa komunidad. Ayon sa Punong Bayan, patuloy ang suporta ng LGU Brooks Point sa mga programang naglalayong iangat ang antas ng pamumuhay ng mamamayan. Binigyang diin niya na ang ganitong mga inisyatiba ay sumasalamin sa malasakit at dedikasyon ng pamahalaang lokal, maghatid ng inklusibo at enabling kaunlaran para sa bawat pamilya sa bayan ng Brooks Point. Mula sa Southern Palawan Christian Academy of the Philippines Incorporated, ako po si Krisa J. D. Alcosaba, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Krisa. Susunod, Barangay Anti-Drug Abuse Council nagsagawa ng Financial Grant and Technical Assistant Rollout. Balitang hatid sa atin ni SPCA News Reporter, Kahisha Bani. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr., katuwang sina Konsehal Nathan Samla Canilaw, Head Offices Municipal Youth Development Officer Maido, Focal Person Muksin III H. Ibrahim, Local Government Operation Officer 4 Ivy Dayan D. Piramide, at si Municipal Local Government Operation Officer MLGOO Coraline Atienza ang Barangay Anti-Drug Abuse Council, BADAC, Financial Grant and Technical Assistance Rollout na isinagawa sa ikalawang palapag ng DILG Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan nitong araw ng Huwebes, March 5, 2026. Dinaluhan din ito ng mga punong barangay at iba pang kinakatawan ng mga barangay bilang bahagi ng patuloy na kampanya laban sa iligal na droga. Layunin na aktibidad na palakasin ang kakayahan ng mga barangay sa pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa kampanya laban sa iligal na droga sa kani-kanilang nasasakupan. Sa pamamagitan ng nasabing rollout, ipinakilala at ipinaliwanag sa mga barangay ang mga mekanismo ng financial grant at ang mga teknikal na gabay na nagsisilbing suporta sa kanilang barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC programs. Pinahayag naman ni Mayor Benedito ang kahalagahan ng patuloy na pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at mga barangay upang mas maging epektibo ang kampanya laban sa iligal na droga. Binigyang diin niya ang patuloy na suporta ng pamahalaang bayan ng Brooks Point sa mga barangay sa pagsusulong ng mga programang naglalayong mapanatili ang kaayusan, kaligtasan at kapakanan ng mamamayan. Mula sa Southern Palawan Christian Academy Incorporated, ako po si Kahisha Bani, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Kahisha. Samantala, libreng pustiso ibinahagi ng LGU Brooks Point sa mga senior citizens. Narito ang ulat sa ating SBC News Reporter, Jonna May Benitez. Balitang Bayan. Namahagi ang lokal ng pamalaan ng Brooks Point ng libreng postiso sa mga nakatatandang mamamayan nitong araw ng Martes, Marso 3, 2026 sa New Municipal Hall Lobby. Pinangunahan ni Cesario R. Benedito Jr. ang aktibidad. Katuwang ang mga doktor at kawani ng Municipal Rural Health Unit. May kabuuang bilang na 21 senior citizens ang naging benepisyaryo ng naturang programa na layuning maibalik ang kanilang kumpiyansa at masiglang ngiti sa kanilang binintuang yugto ng buhay. Ayon sa Pamalaang Bayan, ang inisyatiba ay bahagi ng patuloy na advokasya ng Administrasyong Benedito Feliciano na bigyang prioridad ang kalusugan at kapakanan ng mga nakatatanda sa komunidad. Ipinahayag ni Mayor Benedito ang pasasalamat sa mga katuwang ng lokal na pamalaan sa pagsasakatuparan ng programa, na hindi lamang nagbibigay ng serbisyo medikal, kundi nagdudulot din ng saya at dignidad sa mga lolo at lola ng Brooks Point. Mula sa Southern Palawan Christian Academy Incorporated, ako po si Jonna May Benitez, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Jonah. Provincial Project Monitoring Committee nagsagawa ng pagbisita sa LGU Brooks Point sa ulat ni SPCA News Reporter Yuris Gulyos. Balitang Bayan. Nagsagawa ng courtesy call ang Provincial Project Monitoring Committee o PPMC nitong Martes, Marso 3, 2026 sa New Municipal Hall Lobby.
Mainit namang tinanggap ni Cesario R. Benedito Jr. ang mga opisyal at miyembro ng committee at pinakinggan ang layunin ng kanilang pagbisita sa bayan. Ang PPMC ay nagsasagawa ng project monitoring activities sa mga naipatupad na programs, projects and activities o PPA sa buong lalawigan upang matiyak ang maayos na implementasyon at pagsunod sa itinakdang pamantayan. Ang committee ay pinamumunuan ni Ramir Publico at binubuo ni na CSO Representative Magsasaka Apok-Apok Tigman at Plaridel Irrigators Association, Mr. Arnold Magbabwa, CSO Representative Mata ng Bayan Federation Incorporated, Mr. David Dalag, CSO Representative Mata ng Bayan Federation Incorporated, Engineer Vernon Ferrer, PPMC Secretariat Representative, Engineer Rafael Balcueva Jr. at ng PPDO Monitoring Team. Layunin ng kanilang pagbisita ang masusing pagsubaybay sa mga proyektong inatutupad sa Brooks Point bilang bahagi ng patuloy na pagpapatibay ng transparency, accountability at epektibong pamamahala sa lalawigan ng Palawan. Ipinahayag naman ng alkalde ang buong suporta ng lokal na pamahalaan sa inisyatibang ito upang matiyak ang dekalidad at napapanahong paghahatid ng serbisyo sa mamamayan. Mula sa Southern Palawan Christian Academy of the Philippines Incorporated, ako po si Riz Laika Angela M. Bullios, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Yuris! Samantala, first local interagency meeting matagumpay na idinaos. Narito ang ulat ni SBC News reporter Zeldrick Day Gonzalez. Balitang Bayan. Matagumpay na isinagawa ang first quarterly joint committee meeting ng Municipal Committee Against Trafficking, Violence Against Women and Children, Municipal Council for the Protection of Children, at Municipal Social Protection Team. Sa pangunguna ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. nitong Martes, 3 ng Marso, kataong kasalukuyan sa Conferences Room. New Municipal Building, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Pinagsama-sama sa pagpupulong ang Abitabang Committee upang higit na mapatatag ang koordinasyon sa pagpapatupad ng mga programang may kinalaman sa proteksyon at kapakanan ng kababaihan, kabataan, at iba pang vulnerableng sektor. Layunin ng pagpupulong na masuri ang mga kasalukuyang programa at polisiya, matukoy ang mga hamon sa implementasyon, at makapaglatag ng konkretong plano para sa mga episyente, maagap na pagtugon sa mga kaso ng trafficking, karahasan, at pang-aabuso. Hangad din itong palakasin ang referral system, monitoring mechanism, at information campaign sa antas ng barangay upang mas mapalawak ang kaalaman at partisipasyon ng komunidad. Binigyang diin ng pamahalaang lokal ang kahalagahan ng sama-samang pagkilos ng mga ahensyang at katuwang ng sektor upang mampanatili ang isang ligtas at makataong komunidad. Sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na koordinasyon at malinaw na direksyon, patuloy na pinagtitibay ng LGU Brooks Point ang pangako nitong pangalagaan at ang karapatan at dignidad ng bawat mamamayan. Mula sa Southern Palawan Christian Academy Incorporated, ako po si Cedric Dale V. Gonzalez, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Dale. At BIR magsasagawa ng tax filing assistance sa bayan ng Brooks Point. Balitang hatid sa atin ni SPCA News reporter Nizert May Bangona. Balitang Bayan. Nakipag-unayan ang Bureau of Internal Revenue o BIR Revenue District Office No. 36 Pamahalaang Bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. nitong araw ng Biyernes, Marso 6, 2026 sa New Municipal Building, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan upang magtayo ng Tax Assistance Desk sa loob ng Municipal Hall na magsisilbing tulong sa mga taxpayer sa paghahain ng kanilang Annual Income Tax Return o AITR para sa taxable year 2025 bago ang itinakdang deadline sa April 15, 2026. Layunin ng inisyatibang ito na mailapit ang serbisyo ng BIR sa mga mamamayan ng Brooks Point at nabawasan ang pangangailangang bumiyahe pa ng mga taxpayer patungo sa Puerto Princesa City upang makapaghain ng kanilang tax return. Itatakda ang Tax Assistance Desk mula April 6 hanggang April 15, 2026 kung saan tutulong ang mga kawani ng BIR sa electronic filing gamit ang EBIR forms o EFPS at sasagot sa mga katanungan kaugnay ng tax rates, exemptions at deductions. Ayon sa BIR, ang naturang hakbang ay inaasahang magpapalakas sa tax compliance sa mga business owners at mamamayan sa bayan. Sa pakikipagtulungan ng pamahalaang bayan ng Brooks Point, layunin nitong mapadali ang proseso ng tax filing habang patuloy na sinusuportahan ang mga programang pang-administrasyon sa pagbubuwis para sa kaunlaran ng komunidad.
Mula sa Southern Palawan Christian Academy Incorporated, ako po si Mizert May Bibangona, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, May. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si Alea Alahar. At ako naman po si John Mark Virginio. Kami po muli ang Southern Palawan Christian Academy Incorporated o ang SPCA News Reporter na naghahatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, Bayan ng Brooks Point! Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan!